Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid. Ako po pala si Sister Jennifer Thiel, taga San Lorenzo, Santa Rosa, Laguna. Welcome po sa ating Christian Life Program. At narito na po tayo sa Session 2. At mga kapatid, ako po ay nagagalak na sa aking paggawa ng panayam na ito ay nais ng Diyos na iparating sa inyo na tayo pong lahat ay mahal ng ating Panginoong Diyos. So, balikan po natin ang session 1 na ang title po ay Pagmamahal ng Diyos, na ang paghamon po sa atin ay minahal ka ng Diyos ng isang pagmamahal na mapanglikha, mapagpatawad, at mapagligtas. Tayo pong lahat ay mahal ng ating Panginoon. At ang sukdulang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos ay ang pagpapadala niya ng sariling anak upang magdusa at mamatay para sa iyo, para sa ating lahat. Amen po. Kaya po, buksan po nawa natin ang ating puso upang tanggapin ang kaganapan ng kanyang pagmamahal. So, mga kapatid, nawa po ay ang ating pagpapakilala or pagkilala sa kanyang anak ay mahikayat po tayo patungo po sa kanya. Amen po. So, tayong lahat po ay mga Kristiyano at bilang Kristiyano, nakuha natin ang ating katauhan mula sa isang tao. At isang taong tunay ngang maipagmamalaki nating lahat. At totoo po na siya rin po ay tunay na nakakapukaw loob, mga kapatid. At he is so impressive talaga. At alam niyo po, napakaraming tao ngayon ang nagsasabing sila ay tagasunod niya pagkaraan ng may 2,000 taon pagkamatay niya. So, siguro po ay kilala na natin kung sino siya. At sinasabi din po sa kasaysayan na siya po ay hindi na mabilang ang mga martir dahil sa pananampalataya sa kanya. Hindi na po mabilang ang mga taong namatay dahil po sa pananampalataya sa taong ito. At makikilala rin po natin siya ng lubos sa isang aklat na ang Biblia. At ito po ay pinakamabiling aklat sa lahat ng panahon. Dito po natin makikilala siya ng lubos. Dito po natin mararamdaman siya, ang presensya niya, tuwing tayo po ay magbabasa ng Biblia. At ang taong ito, mga kapatid, ang nagwagi rin sa ating pagliligtas. Sa atin. At alam niyo po, siya ang nagbalik sa ating ugnayan sa Diyos. Siya po ang nagbalik sa ugnayan natin sa Diyos. At sa Kanya, mga kapatid, tandaan po natin lagi ito, maaari tayong magkaroon ng isang ganap at bagong buhay. Excited po ba tayo na magkaroon ng isang ganap at bagong buhay? Ay upo, alam nyo po, ako 20 years ago, dito ko po naisapuso kung bakit ko po kailangan tapusin ang lahat ng session na ating pag-uusapan at inyong papakinggan. So mga kapatid, sa Marcos chapter 8 verse 27 to 30, sabi po dito ay, ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ako? Ang katanungang ito ay sinagot ng ilan na sinasabi na siya ay si Elias, na siya ay si Juan Bautista, yung Juan the Baptist. So mga kapatid, pero alam niyo po, ang nakasulat po dito na si Pedro, ang pinakakilalang alagad niya, ang nagsabi
mismo na siya ay Mesayas. Si Pedro ang nagsabi mismo na siya ay Mesayas. Okay po? So, naunawaan po natin na gaya po ng sabi dito po sa libro ng An Introduction to New Testament Christology, libro po na isinulat ni Father Raymond Brown, ay nagnilay sa kahalagahan ng taong ang tanong ni Jesus na ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ako. Isa po itong katanungang kaugnay kay Jesus sa simula pa ng unang sinulat na ebanghelyo. Nasa ebanghelyong ito, mga kapatid, ay nagkaroon ng iba't ibang kasagutan kasama ang voluntaryo, ngunit hindi gaanong nakakaunawang sagot ni Pedro. Ang kanyang pinakakilalang alagad na ang sinagot ay mismo na siya ay Mesayas. Si Jesus mismo ang Mesayas. So, ang tanong na ito ay lumikha ng iba't ibang kasagutan mula pa noon. Yung tanong po na ano ang sinasabi ng mga tao kung sino ako? Kaya't mga kapatid, pagkatapos mapatunayan ang kahalagahan ng taong ito sa atin at upang higit na maunawaan kung sino talaga siya, tayo rin ay nagtatanong, sino si Hesukristo? Kaya't ito po ang title ng ating session talk number 2, sino si Hesukristo? Mga kapatid, nais ko pong ipakilala si Jesus ng kasaysayan. In history, may 3 bagay na nagtatampok kay Jesus bilang natatanging katauhan ng kasaysayan. Alam po natin na ang kasaysayan ay puno ng mga lalaki at babaeng nag-aangkin na nanggaling sila sa Diyos. At sinasabi ng simpleng katwiran na kung magpapadala ang Diyos ng tao sa mundo, ipapahayag niya muna ng Diyos ang kanyang pagdating. Papahayag muna ng Diyos ang kanyang pagdating. Kung hindi, mga kapatid, ganito, maaaring angkinin ang lahat ng tao na sino man siya ay ipinadala ng Diyos. Totoo po, maaaring kung hindi po ganito ang sinabi na ipinahayag muna ng Diyos ang kanyang pagdating, maaaring angkinin ng sino man na siya ang ipinadala ng Diyos. So mga kapatid, si Jesus lamang ang tanging tao sa kasaysayan na naunang ipinahayag bago dumating. Siya lamang po ang taong ipinanganak na pre-announce ang kanyang pagsilang. So, ang mga hula sa lumang tipan na ginawa ilang siglo bago ipinanganak si Jesus ay nagkaroon sa katauhan ni Jesus. Nagkatotoo po sa katauhan ni Jesus. Gaya po ng sabi po dito sa Isaiah chapter 7 verse 14, basahin ko po, ang birhen ay magdalang tao. Magsisilang siya ng isang anak na lalaki. Emmanuel ang tawag sa kanya. Totoo po, ang Diyos mismo ang isang tanda. Manganganak ang isang birhen. Sapagkat, sabi pa po dito, sapagkat isang sanggol ang sa ating ay isinilang anak na lalaki, kaloob sa atin, sa gisag ng kapangyarihan na nasa kanyang balikat at inihahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, totoo po na ipinanganak siya sa Bethlehem sa isang nagngangalang Maria. Ito po yung istorya dito po sa libro ni San Lucas chapter 2 verse 1 to 20 na
si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem noong unang panahon. Nag-utos po ng emperador ng Roma na magkakaroon po ng census sa lugar. At mula sa Nazareth, sila po ay, si Maria at Jose ay umuwi po sa Judea, Bethlehem. Ito po yung bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya po ay mula sa angkan ni David. At kasama si Maria, nagpatala, at noong kabuanan na, alam nyo po na doon po siya inabutan ng panganganak. At ipinanganak po siya sa isang lugar na patuluyan po ng mga hayop. Dahil po sa pagkakataon na yon ay wala po silang matuluyan na bahay panuluyan. So alam nyo saan po siya nanganak? Sa isang simpleng lugar na panuluyan ng mga hayop, at doon po sa sabsaban binalot si Jesus at ang sanggol nilagay siya doon. Mga kapatid, I'm so blessed kasi nakita ko na po itong lugar na ito. Isa po itong bundok, tapos po merong kuweba na kailangan mo pong bumaba bago mo po marating yung sabsaban. At doon po ay panuluyan ng mga hayop, dahil po safe yung lugar. Maliit lamang po pero safe na kahit po mag-snow, hindi ka po malalamigan. At dito po ipinanganak na payak si Jesus. Mga kapatid, isa lamang pong sabsaban ang pinaglagyan kay Jesus nung siya po ay bagong panganak pa lang. So, yun po, ipinanganak siya sa Bethlehem sa isang birheng nagngangalang Maria. At noong dumating siya sa eksena, mga kapatid, hinatin niya ang kasaysayan ng mundo na ganun na lamang po sa dalawang panahon. Nahati po ang siglo. Ito po ang BC at AD, before Christ at after death. So, lahat ng tao sa mundo, mga kapatid, ay dumating para mabuhay. Pero po, si Jesus lamang ang dumating sa mundo upang magdusa at mamatay. Ang kanyang kamatayan, ang layunin at kaganapan ng kanyang buhay. So, yun po ang istorya kung paano po siya ipinanganak at paano po siya dumating sa eksena, na hinati po niya ang kasaysayan ng ganoon na lamang sa dalawang panahon, BC at AD. So, ilang detalye pa po tungkol sa kanyang buhay ay lumaki si Jesus bilang isang binatang karpintero sa Nazaret. At sa loob ng 3 taon, siya ay naging isang pagalagalang mangangaral. Hindi siya nakalayo ng higit sa 150 kilometers mula sa kanyang tahanan. So mga kapatid, parang ang layo lang is like Manila to Batangas. Yun lamang po siya umikot, at hindi siya nakapunta sa mga lungsod na may populasyong mahigit sa 50,000. Nakapunta lamang siya sa mga lungsod na may maliit lamang na populasyon. Ibig sabihin, kunti lang ang mga tao. So, hindi siya nagkaroon ng hukbong kagaya ni Alexander the Great. Hindi siya nakapunta sa eskwelahan na kagaya nila Socrates, Plato at Aristotle, yung mga matanyag at matatalinong tao. Ang kanyang ama ay isa lamang na karpintero. At ang kanyang maikling ministeryo ay nakaakit lamang ng katamtamang bilang ng disipulo, na kalimitan ay hindi nag-aral ng sila ay mga mangingisda, mga kapatid. At ang kanilang mga kamag-anak lamang ang nakasalamuha ni Jesus. Kung bakit siya naging sobrang tanyag, sikat, kumakalat ng napakabilis ang tungkol sa kanya, mga kapatid. Kung
isipin po natin, kung ordinaryong tao siya, matagal na sana siyang nakalimutan, di po ba, ng tao? Or naglaho na sana ang kanyang kasikatan. But si Jesus, hindi po. Hindi po naglaho, kundi kumalat. Ganun po kabilis ang kanyang pagiging tanyag. So, napakabilis po. So, siya din po ay nagdanas ng galit at hapis, pag-ibig, nakaramdam din po siya ng awa, lungkot, nagpakita din siya ng pagkamagiliw at personal na pagkabalisa. Ito po ay matatagpuan po sa Book of Marcos, chapter 3, chapter 10, chapter 1, chapter 14, na totoo pong si Jesus nagpakita po ng personal na concern sa kanyang kapwa bilang tao na nakaramdam din po siya ng lungkot na gaya po sa atin. Nakaramdam din po siya ng galit at hapis. Di po ba? Nagalit po siya nung ginawang parang tindahan yung bahay ng kanyang ama ng sinagoga o simbahan. Nagbebenta sila ng mga ibon, kung ano-ano. Di ba nagalit siya na tinaob pa siya ng mesa at nakaramdam din po siya ng awa sa kapwa at lungkot. Nagpakita din siya, mga kapatid, ng he showed tenderness and personal concern. So, siya po ay isang mapamighaning leader. Siya po ay magnetic leader na ganoon na lamang po ang pagsama o pagsunod kaagad sa kanya ang mga disipulo niya na gaya po ng tinawag niya sina Simon at Andres, sila Santiago at Juan, si Levi, lahat po sila ay sumunod kaagad sa kanya. Ito po ay matatagpuan din po sa libro ni Marcos. Kung paano na lamang sumunod basta kaagad sa kanya ang mga disipulo. So, mga kapatid, pagkatapos ng 3 taon, lamang na pangangaral niya, siya ay pinatay, ipinako sa krus sa Jerusalem dahilan sa panggugulo sa mga tao. So, wala po siyang krimen na nagawa. Wala po siyang kasalanan na mabigat kung bakit po siya pinatay. So, yun lamang po ang kanyang nakitang kasalanan na bago po siya pinako sa cross, dahilan lamang po sa panggugulo sa mga tao. Ibig sabihin po, ang mga tao kasi noon, nagkagulo na. Marami na pong sumama kay Kristo, naniwala sa kapangyarihan niya. So, natakot po ang hari. Kaya, yun, pinatay po siya. So, dapat sana ay lubusan na siyang makalimutan, mga kapatid. Sa halip, siya ay naging pinakatanyag, pinakapupuri at pinakamamahal na taong nabuhay sa mundo. Siya lamang po nagiging pinakapupuri at pinakamamahal na taong nabuhay sa mundo. Amen? So, mga kapatid, yun po ang ang istorya ng buhay ng kasaysayan ni Kristo. So, pupunta po tayo sa pangalawa, si Kristo ng pananampalataya. Kung paano nangyari ito, mga kapatid, ano ang ginawa o sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang sarili na bagamat hamak at maikli ang kanyang buhay, nakalikha siya ng napakalaking epekto sa kasaysayan. So, gumawa si Jesus ng maraming tanda o himala. At alam niyo po, ang unang himala ni Jesus na ginawa niya, ang una niyang tanda ay nang gawin niyang alak ang tubig sa isang kasalan sa Cana. Dahilan sa kanyang inang si Maria, alam niyo po, mababasa po ito sa istorya sa Book of John, chapter 2, verse 1 to 11, na ang istorya po sa isang lugar na may kasalan sa Cana, nandoon po si Maria at
naimbita po si Jesus at ang kanyang mga alagad. Ano po ang nangyari? Naubusan sila ng alak kasi po ang kaugalihan nila doon kapag may party o may kasalan, meron pong nakahanda po yung inumin na meron pong welcome drinks. Hanggang sa ngayon po ay meron pong kaugalian na ito na kapag ikaw po ay bumisita kahit sa tahanan, kahit po lalo na sa party na ginagawa gaya po ng kasalan, meron po silang welcome drinks at ito po ay naubos noon sa kasalan sa Cana at naroon si Maria. Sabi niya, anak, ubos na ang alak. At anong sabi ni Jesus? Hindi pa panahon na maggagawa siya ng tanda. So, ang sabi ni Maria, sige, sabi niya, sundin niyo lamang ang kanyang sasabihin sa inyo. Iuutos sa inyo. So, nangyari po yun. Inutusan ang mga tao na magsalok ng tubig, punuin ang mga lagayan ng alak. At alam niyo po ang nangyari, noong tikman na ay hindi na tubig, naging alak na, alak ng ubas ang laman ng mga paglalagyan ng alak. So, yun po ang unang himala na ginawa ni Jesus. Ano pa po ang mga tanda na ginawa ni Jesus? Nagpatawad si Jesus ng mga kasalanan. Sa Marcos chapter 2 verse 5 to 7 ay naroon po yung isang paralitiko at sabi niya ay nais niyang gumaling. At alam niyo po, dahil po sa laki ng kanyang pananalig, ano po ang sinabi ni Jesus? Anak, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. At alam niyo po, gumaling po yung isang paralitiko nang makita ni Jesus ang kanyang pananalig, ang kanilang pananalig. Yun po, nangyari po ang paggaling nila. So, sabi po, ang kanyang sinabi, anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. So, ito po ang binanggit or nasabi ni Jesus sa isang paralitiko na gumaling po siya. So, meron pong isang aklat na nagbibigay ng mabisang komentaryo sa mga talatang ito, ang pag-angkin ni Jesus sa pagpapatawad sa mga kasalanan. Sa libro po ni C.S. Lewis na Mere Christianity, na anuman ito ay tunay na nakakatuwa kung siya ay hindi talagang Diyos. So, maaaring maunawaan kung paano mapapatawad ng isang tao ang mga kasalanan ng iba sa kanya. Kung tapakan mo ang aking paa at patawarin kita, ninakaw mo ang aking salapi at pinatatawad kita. Ngunit ano ang ipapalagay mo sa isang tao na hindi naman siyang ninakawan o sinaktan? Ano ang nagpapahayag na pinapatawad ka sa pagtapak mo sa paa ng iba at pagnanakaw ng salapi ng ibang tao? Mga kapatid, malaburikong kahangalan ang pinakamabait na paglalarawan na maaari nating ibigay sa ganitong tao. Nagpapatawad siya ng kasalanan nang hindi sinasangguni ang mga taong pinagkasalahan. So, maaari lamang ito kung siya nga ay tunay na Diyos, na ang mga utos ay nilalabag ng mga kasalanang ito. So, mga kapatid, si Jesus ay nagpapatawad ng mga kasalanan. At si Jesus din po ay nagbigay ng buhay
So, paano po siya nagbigay ng buhay? 'Di ba? Sinasabi sa ebanghelyo na ginawa niya ito ng 3 beses ang pagbuhay sa anak ng balo sa Nain, 'di po ba? Yung anak ng isang balo na patay na siya, nakalagay na sa o nabalot na at karga-karga na nila na ilabas at ilibing, handa ng ilibing. Pero ang sabi ni Jesus, hindi po siya patay, ay natutulog lamang siya at tinawag ang pangalan, di po ba, nabuhay siya. Basahin po natin sa Lucas 7, chapter 7, 11 to 17. Ito ba po ang pagbuhay sa anak na babae ni Jairus sa Lucas 8:52 to 55. Di po ba tinawag din ang pangalan o hinipo lang niya ay nabuhay na at sinabi niya ay natutulog lamang ang bata. Mga kapatid, nabuhay. Binuhay ni Jesus sa pagtawag at paghipo lamang niya. So, ganun po. At ang pagbuhay sa kanyang kaibigan na si Lazaro, ganun din po. 4 na araw na pagkatapos itong namatay. Alam niyo po, sa John chapter 11 verse 38 to 44, sabi niya, sabi ni Marta, Panginoon, nangangamoy na dahil 4 na araw na ang aking kapatid. Bakit hindi ka nagpunta? Bakit ngayon ka lang nagpunta? Alam niyo po ang sagot ni Jesus. Di ba't sinabi ko sa inyo na kung manalig ka, masasaksihan mo ang kaluwalhatian ng Diyos. At ano po ang nangyari? Di po ba nabuhay si Lazaro? Tinawag lamang niya ang pangalan at biglang tumayo. Nabuhay si Lazaro. Mga kapatid, kahanga-hangang tanda na ginawa ni Jesus. Ang pagbuhay, nagbigay buhay siya sa mga patay. So, mga kapatid, inangkin din ni Jesus na ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa ay nasa Kanya. Mababasa po natin dito po sa Book of Matthew, verse 28, 18 to 19, na inangkin ni Jesus ang lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. Kasi po, gaya po ng istorya po na sa isang hari or hindi katulad ng mga hari o militar na general sa mundo, si Jesus ay hindi nagkaroon ng hukbo upang lumaban sa digmaan. Wala siyang kayamanan upang bumili ng sariling mga teritoryo. Subalit, mga kapatid, ito na po, ipinahayag niya ang may katiyakan na may kapangyarihan siya, hindi lamang sa lupa, kundi pati sa langit. Mga kapatid, kung babasahin po natin ang Matthew 28 verse 18 to 19, Matthew 28 verses 18 to 19, basahin ko po. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, kahanga-hanga ang kapangyarihan na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Hesus, na sabi po niya, kaya habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Maliwanag po na sinasabi po dito sa Mateo 28 verse 18 to 19. Sinasabi po nila sa ating lahat na lumapit po tayo sa Kanya at ibinigay niya sa atin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So,
tayo po ay tinawag ng Panginoon na para po lumapit sa Kanya. At para po, ang sabi po dito ay bautismuhan tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, inangkin ni Jesus na maluklok siya sa kanang kamay ng Ama at darating upang hukuman ang lahat ng tao, mga kapatid. Ganon din po ang sinabi po dito sa Marcos chapter 14 verse 61 to 63. Ikaw nga ba si Kristo? Sumagot siya. Alam niyo po, inangkin talaga ni Jesus ang may katiyakan ang pagka-Diyos niya. Nasabi po sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Alam niyo po, dito po ako napaniwala, dito ko po nakilala ng lubos si Kristo na siya ang Panginoon. Totoo po na inangkin niya ang may katiyakan ang kanyang pagka-Diyos. So, ganito rin po ang mga kasabayin ni Jesus na nakumbinsi na siya ay Diyos. Gaya po ni Simon Pedro, di po ba siya ang unang saksi sa pagkabuhay ni Kristo. Mababasa po natin dito po sa Matthew 16 verse 13 to 16. Ganon din po si Martha sa John 11:27 na totoo pong nanalig, mabubuhay ang mananalig sa akin kahit na sa kamatayan. Kasi po, ganun po, binuhay ni Jesus si Lazaro na patay na po araw, 4 na araw na po siyang namatay, nangangamoy na siya, mabaho na siya. Pero ano pong nangyari? 'Di ba binuhay ni Jesus kapatid ni Martha. So ganun din po kay Nathaniel, sabi po niya, 'di ba si Nathaniel nasa puno siya ng igos, tapos nakipagsiksikan para lumapit kay Jesus, pero nagulat siya. Dito po sa John verse 1:49, nakita ni Jesus, sinabi niya na nakita kita sa puno ng igos. So nakakapagtaka, nakumbinsi si Nathaniel na Diyos si Jesus. Ganon din po kay Tomas, di ba? Si Tomas, sabi niya sa John 20 verse 27 to 28, sabi niya, lumapit ka sa akin, ilapit mo ang daliri mo sa aking at ipasok sa aking tagiliran. Kasi alam ni Jesus na hindi siya basta naniniwala. So, alam niyo po, nakumbinsi si Tomas na siya ay Diyos. Na kahit po ang centurion, nalubhang natakot ang kapitan, at sabi po dito ay noong namatay na siya, nung nalagutan na siya ng hininga, nung nakapako siya ng cross, di po ba naglindol at kumulog, kumidlat, at sobrang, kahit yung lupa ay nabiyak sa lakas ng lindol. Sabi ng centurion, totoo ngang ikaw ang Diyos. Na kahit ang mga masasamang espiritu, mga kapatid, naniwala na Diyos si Jesus, na sabi, ang mga demonyo nung nakita, tinuro nila si Jesus, ikaw ang anak ng Diyos, nung yung mga taong inaalihan ng demonyo. So, kahit po ang mga masasamang espiritu ay kinikilala na si Jesus ay Diyos. Okay, mga kapatid, sa ating palagay, si Jesus ba ay sinungaling, baliw, o Panginoon? Ano po ang choices natin? Ang pag-angkin ni Jesus na siya ay Diyos ay maaaring totoo o hindi. Kung hindi totoo, meron lamang tayong dalawang pagpipilian. Maaring alam niya na mali ito kaya siya ay isang sinungaling, o kaya naman hindi niya alam na ito ay mali kaya siya ay isang baliw. Mga kapatid, nagsinungaling kaya si Jesus sa ating palagay? Na bumuhay siya ng mga patay, gumawa po siya ng mga milagro, ang
tubig naging alak. At ano pa ang ginawa niya? Nagpalayas siya ng mga demonyo, nagpatawad siya ng mga kasalanan, at higit sa lahat, mga kapatid, ay tiniyak niya, inangkin niya na siya ay ang katiyakan na siya ay Diyos. So, mga kapatid, kung sinungaling siya, sinadya pala niyang linlangin ang kanyang mga tagasunod. Ngunit kailangan lamang nating tignan ang kanyang katauhan, mga salita, at gawa upang ipasyang hindi siya maaaring maging sinungaling. Wala pong kasinungalingan sa lahat ng ginawa niya sa kasaysayan at sa pananampalataya, mga kapatid. Tingnan ang kanyang moral na kalinisan, dignidad, matalinong pag-iisip at pagiging makatotohanan. Tingnan ang kanyang karakter na lubhang orihinal, hindi nagbabago, perpekto at mataas kaysa makataong kadakilaan. Isinagawa niya ang kanyang balakin ng may walang kapantay na kabutihan, kalakhang moral at kadakilaan, at inialay ang sariling buhay para dito. Kaya magpapakamatay ba siya dahil sa isang kasinungalingan? Naku po, ang mga bunga ng kanyang buhay at pagtuturo ay mga buhay na nagbago para sa kabutihan, mga magnanakaw na naging marangal, at kasukla-suklam ng mga taong naging daluyan ng pagmamahal. Mga kapatid, siya po ay totoong Diyos. Naging baliw ba si Jesus? Hindi po. Kay Jesus, wala tayong makitang abnormalidad o pagiging ditimbang na kalimitang nakikita sa mga nasisiraan ng isip. Di po ba? Masisiraan po ba ng isip ng isang taong bubuhay ng isang patay? Sa katotohanan, mga kapatid, ang kanyang tinig at pagkilos ay magiging kamangha-mangha kung siya ay sira ang bait. Nagsalita siya na pinakamalalim na mga pangungusap na naitala. Ang taong ganito ay hindi maaaring maging isang baliw. Kung hindi siya isang sinungaling o baliw, ang natitira lamang sa atin ay ipalagay na si Jesus ay nagsasabi nga ng totoo. Siya ay anak ng Diyos, gaya ng kanyang pag-angkin, siya ay Panginoon. Gaya po ng sinabi ng masamang espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. Narito ka na naman. Ginagambala mo kami. Alam ko na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ang Panginoon. Mga kapatid, tinitiyak at totoo ang pagka-Diyos ni Jesus. Ang kanyang pag-angkin, siya ay Panginoon. So, nakikilala natin na mabuti si Jesus sa pamamagitan ng cross. Nakikilala nating mabuti si Jesus sa pamamagitan ng cross. Mga kapatid, si Jesus ay naglakbay sa mundo, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay sa patay, at nagpahayag ng kaharian ng Diyos. Ngunit ang mga himala, ang pagpapagaling at ang mga aral ay hindi ang pinakamahalagang aspeto ng buhay at ministeryo ni Jesus. Si Jesus ay naging tagapagligtas dahil sa kanyang pagdurusa at pagkamatay sa krus. Ang buong buhay ni Jesus ay nagliligtas. At sa pamamagitan ng cross, mga kapatid, ipinahayag ni Jesus ang kanyang tunay na katauhan. Ang cross ang paraan upang tunay nating makikilala si Jesus. At ang cross ang pinakabuod ng ating pagkakilala at pagkaunawa kay Jesucristo, dahilan sa kanyang cross ay parehong salita, pagkakilala, at talinhaga, pagkaunawa. So, mga kapatid, bilang salita,
Ang cross ay naghahatid ng isang kaisipan at nagpapakita ng mensahe. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, sabi po dito, ito po si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Katangahan talaga na ang salita na cross para sa napapahamak. Subalit mga kapatid, kapangyarihan ito ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Amen? So bilang salita, ang cross ay nagpapahayag ng kaharian ng ating pagiging tao. Ipinapakita din po nito ang ating mga kasalanan at ibinubunyag ang ating mga pagkakamali. Ipinahahatid nito ang ating mahigpit na pangangailangang maligtas. So bilang talinhaga, mga kapatid, ang cross ay nagsasalaysay ng isang kwento at nagbibigay ng isang leksyon. At bilang talinhaga, itinuturo ng cross sa atin na ang ating masasamang gawa ang siyang mga pakong tumimo sa mga kamay at paa ni Kristo sa krus. Tandaan po natin, kung ang krus bilang talinghaga ay ang paraan kung paano natin tunay makikilala si Jesus, dapat nating itanong sa ating sarili, ano ang nangyari sa krus? Ano ang nangyari sa Kalbaryo? So mga kapatid, dahil sa pagpapako ay cross ay lubhang napakasakit. Ang ipinapako ay karaniwang binibigyan ng matapang na alak na may kasamang mira upang mabawasan ang nararamdamang sakit. Ngunit ayon po sa Ebanghelyo ni Marcos chapter 15 verse 23, tinanggihan ito ni Jesus. Bagamat ang kanyang katawan ay tuyo na, tinanggihan ni Jesus ang inuming makakabawas sa sakit ng kanyang gampanin bilang tagapagligtas. Kahit na ang kanyang mga labi ay nananabik sa tubig, tinanggihan niya ang inuming makakabawas sa sakit ng ating pagliligtas. So noon ay siya ay ipanganak sa Bethlehem, tinanggap ni Jesus ang handog na mira. Ang mira, ngunit sa kanyang kamatayan sa Kalbaryo, tinanggihan niya ang pampaginhawang mira kasi nagpapaginhawa po ito yung tinatawag na mira. Kaya hindi ginusto ni Jesus na mawalan ng saysay, mga kapatid, ang pakiramdam sa dahilan ng kanyang pagdating. Hindi niya ginustong mabawasan ang halaga sa ating ng ating pagliligtas. So, ganun na lamang po ang pagtanggi niya sa mira na nakakagaan sa kanyang nararamdaman sakit. So, inaasahan na ang lahat ng mga ipinako sa krus ay sisigaw ng malakas dahil sa matinding sakit. But ano po ang nangyari? Ang mananalaysay na si Seneca ay sumulat sa silang lahat ay sumigaw ng malakas. Ipinagtutunayaw ang lahat upang makalpas lamang sa sakit na dinanas. Ang lahat ay umasang gawin din ito ni Jesus. Yung ipinagtutunayaw, yung magsisigaw ka na magsasalita ka ng hindi ka na nais-nais na mga salita. Ang lahat ay umasang gagawin din ito ni Jesus. Or maaaring magmumura ka sa sakit, but tunay nga mga kapatid, umiyak at sumigaw si Jesus mula sa kailaliman ng kanyang mapagmahal at maawaing puso. Si Jesus, ano po ang isinigaw? Sumigaw ngunit hindi para magtungayaw o magwalang pakundangan. Sa halip, ano po ang isinigaw? Si Jesus ay sumigaw ng isang panalangin, mga kapatid. Isang panalangin ng pagpapatawad. Ama,
patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ito po ang isinigaw ng ating Panginoon. Ito po ay matatagpuan po sa Lucas chapter 23 to 34. Ito po ang daan ng cross. Alam nyo po, ang sigaw na Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, dito po nagwawakas ang pagkamatay ni Kristo sa krus, na mapayapa po siyang nanalangin na patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, mga kapatid, hindi natin makikilala si Jesus sa pamamagitan lamang ng kanyang mga himala at katuruan, sa pamamagitan lamang ng kanyang paghihirap at pagkamatay sa krus. Tunay na makikilala si Jesus sa pamamagitan lamang ng kanyang paghihirap at pagkamatay sa krus natin tunay na makikilala si Jesus. Kapag nagsimula lamang tayong lubos na maunawaan ang kalakhan ng sakripisyong ito, natin masisimulang tunay na makikilala si Jesus. Ngunit ang kamatayan ni Jesus, mga kapatid, sa krus ay wala sanang kahulugan kung walang muling pagkabuhay ni Kristo. Ang pinakatiyak na katibayan na si Jesus ay Panginoon at Diyos ay ang kanyang pagkabuhay ng muli, mga kapatid. Nabuhay siya pagkatapos niyang namatay. Kahit na ang mapang-alinlangan na si Tomas ay naniwala na rin nang makita niya ang maluwalhating katawan ni Kristong nabuhay muli, di ba? Nung pagpasok niya sa isang silid at sabi ni Jesus, ito po ay matatagpuan sa John 20 verse 26 to 29. Sabi niya kay Tomas, halika, ilapit mo ang iyong kamay at hipuin ang aking tagiliran. So, si Kristo, mga kapatid, si Yesu Kristo ay tunay na Diyos at tunay din na tao. Bilang Diyos, maaari tayong magdasal sa Kanya at hingan siya ng lahat nating mga kailangan. So, ngunit bilang tao, tayo ay maaaring magkaroon ng isang napaka-personal na ugnayan sa Kanya. Bilang tao, nadarama niya ang ating damdamin, mga kapatid. Nagdurusa siya sa ating mga sakit at naunawaan ang ating kalungkutan. Bilang tao, maaari siyang maging marubdob na kasangkot ng ating buhay. Amen? Amen po, mga kapatid, na tunay po na Diyos at naging tunay din siyang tao. So, bilang Diyos, maaari tayong magdasal sa Kanya at hingin ang lahat ng ating pangangailangan. Amen, mga kapatid. Gawin po natin ito. At alam niyo po, ang Diyos ay meron po siyang marubdob na kasangkot ng ating buhay. Nakikipag-isa siya sa atin, mga kapatid. So, si Yesu Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao. At ito po, inaanyayahan tayong lahat na magmahal, magsisi, magpatawad, at magdiwang, magtiwalang kabahagi siya ng ating pang-araw-araw na pakikipaglaban. Amen? Amen po. Kapag tunay nating nakikilala si Jesus, kapag tunay natin siyang tinanggap bilang ating Panginoon at Diyos, kapag nagkaroon po tayo ng personal na ugnayan sa Kanya, tayo po ay nagiging tunay na Kristiyano. Amen. May God be praised, mga kapatid. So, yun po. Salamat po sa pakikinig at nakilala po natin ang ating Panginoong Jesus na siya po ay tunay na Diyos. Amen.